May nakita ka na bang isang taong nasa kwarto lang, nakikinig ng music, naglalaro ng video game, nagko-collect ng kung ano-ano, nanonood ng cartoons, nag-aalaga ng halaman o busy sa kanyang hobby na parang pangbata? Tapos may isang taong magsasabing, "Uy, ang tanda mo na, feeling mo bata ka pa rin? Wala ka bang buhay sa labas? Hindi ka ba nahihiya? Ganyan ka pa rin mag-isip?" Pero ang hindi nila alam, baka yung taong hinuhusgahan nila ay ang siya mismong taong may pinakapayapang mundo. At baka yung tinatawag nilang isip bata ay hindi pagiging immature. Baka ito ang paraan niya para mabuhay sa mundong sobrang seryoso. Sa panahon ngayon, parang may invisible rule ang society. Kapag tumanda ka, kailangan may checklist ka na. Dapat ganito ka na, dapat ganito na ang mga hobbies mo, dapat ganito ka magsalita, dapat hindi ka na mahilig sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo nung bata ka pa. Parang kapag umabot ka ng certain age, bawal ka nang maging masaya sa mga simpleng bagay. At dito madalas nahuhusgahan ang mga introvert, lalo na yung tinatawag ng iba na mga man-child. Yung taong tahimik, yung hindi mahilig sa party, yung mas gustong nasa bahay kaysa gumala, yung mas komportable kasama ang sariling mundo kaysa makipagsabayan sa ingay ng lahat. Sa mata ng mga judgmental na tao, mahina siya, weird siya, hindi siya nag-grow. Pero paano kung mali sila? Paano kung hindi naman talaga sila tumatakbo palayo sa pagiging adult? Paano kung may ibang paraan lang sila ng pag-e-enjoy sa buhay? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga hobby ng isang introvert na isip bata raw. Hindi para i-romanticize ang pagiging immature. Dahil may difference ang pagkakaroon ng isang pusong bata at pagkakaroon ng responsibilidad na parang bata. Pag-uusapan natin kung bakit maraming introvert ang kumakapit sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng comfort. At higit sa lahat, bakit minsan yung taong tinatawag na isip bata, sila pala yung taong mas nakakaintindi kung paano maging tao. Hindi lahat ng bagay na minahal mo nung bata ka ay kailangan mong iwan para patunayan na mature ka na. May isang lalaki, tawagin natin siyang Marco. 30 years old na si Marco. May trabaho, nagbabayad ng bills, tumutulong sa pamilya. Tahimik lang siya. Pag-uwi niya galing trabaho, hindi siya tumatambay sa mga bar. Hindi siya naghahanap ng maraming tao. Ang ginagawa niya, nagbubukas siya ng lumang gaming console. Naglalaro ng mga games na nilalaro niya nung bata siya. Minsan naman nanonood siya ng mga lumang cartoons. Minsan nagko-collect siya ng mga action figures. At isang araw, nakita siya ng kaibigan niya. Sabi ng kaibigan niya, "Bro, seryoso? Adult ka na. Naglalaro ka pa rin yan?" Tumawa lang si Marco. Pero deep inside, may konting tama. Kasi minsan hindi yung hobby ang masakit. Yung judgment ang masakit. Yung pakiramdam na parang kailangan mong ipagtanggol kung bakit may mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero bakit nga ba maraming adult ang bumabalik sa mga childhood hobbies nila? Bakit kapag pagod na tayo sa mundo, hinahanap natin yung mga bagay na nagpaparamdam sa atin na safe tayo? May tinatawag kasi na nostalgia. Hindi lang ito simpleng pag-aalala sa nakaraan. Ang nostalgia ay parang emotional connection sa mga panahon kung saan mas simple ang buhay. Nung bata tayo, hindi natin iniisip kung magkano ang renta. Okay ba ang karir ko? Anong tingin ng ibang tao sa akin? Ang iniisip lang natin ay, masaya ba ako? Interesting ba ito? Gusto ko ba ito? Kaya kapag ang isang introvert ay bumabalik sa mga lumang hobbies niya, minsan hindi dahil ayaw niyang tumanda. Minsan dahil hinahanap niya yung version ng sarili niya na hindi pa puno ng pressure. Yung version niya na hindi kailangang magpanggap. Hindi masama magkaroon ng mga hobbies na parang bata. Ang tanong ay hindi pangbata ba yung hobby mo? Ang dapat na tanong ay napapabayaan mo ba yung buhay mo dahil dito? Kung hindi, kung ginagawa mo pa rin ang mga responsibilities mo, kung mabuti kang tao, kung ginagamit mo lang ito para magkaroon ng saya, walang problema. Dahil ang pagiging adult ay hindi pagkalimot sa ating inner child.
Ang pagiging adult ay ang kakayahang alagaan ang inner child mo habang inaayos mo ang buhay mo. Sa mata ng extroverted na mundo, ang katahimikan ng mga introvert ay madalas na pagkakamalang problema. May isang introvert, siya si Daniela. Kapag may gathering ang pamilya, madalas siyang nasa gilid lang. Hindi siya yung pinakamaingay, hindi siya yung unang nagkikwento, hindi siya yung nagpapatawa sa buong grupo. At dahil doon lagi siyang napapansin. Bakit tahimik ka? Galaw-galaw naman. Ang boring mo siguro kasama. Nakakatawa kasi kung tititigan mo siya sa labas, parang walang nangyayari. Pero sa loob ng isip niya, napakaraming mundo ang gumagalaw. Ang tingin ng iba ay wala siyang ginagawa. Pero ang totoo, baka mas marami pa siyang ginagawa kaysa sa inaakala nila. Baka nag-iisip siya, nag-o-observe, nag-aaral, gumagawa ng mga sariling projects, at nagpapahinga mula sa sobrang daming impormasyon. Maraming introvert ang kumukuha ng energy mula sa solitude. Hindi ibig sabihin na galit sila sa mga tao. Hindi ibig sabihin na ayaw nila ng friendship. Ibig sabihin lang, iba ang paraan nila ng pagre-recharge. May mga taong nagpapasaya ng maraming interaction. May mga tao naman na kailangan munang mapag-isa para bumalik ang energy nila. Pero dahil ang mundo ngayon ay sobrang nakafocus sa pagiging outgoing, madalas ang katahimikan ay napagkakamalang kahinaan. Pero ito ang tanong, bakit sobrang kinakatakutan ng ibang tao ang isang taong komportable na mag-isa? Dahil karamihan ng tao ay hindi sanay makakita ng taong hindi naghahanap ng approval. Isipin mo, kapag may isang taong kayang umupo mag-isa, kayang kumain mag-isa, kayang mag-enjoy mag-isa, nakakatakot yon para sa ibang tao. Bakit? Dahil ibig sabihin, hindi siya madaling makontrol ng opinyon ng iba. Kaya kung ikaw ay introvert, huwag mong piliting gawing personality ang pagiging maingay kung hindi naman yun ikaw. Matutong makipag-connect, matutong makisama, pero huwag mong isipin na kailangan mong baguhin ang buong pagkatao mo para lang tanggapin ka. Minsan, ang taong tahimik, siya yung taong may pinakamalalim na kwento. Ang hobby na walang halaga sa ibang tao ay maaaring maging bagay na nagpapanatiling buo sa isang tao. May isang lalaki na mahilig gumawa ng mga miniature models. Maliit na bahay, maliit na sasakyan, maliit na mundo. Para sa kanya, relaxing yon. Pagkatapos ng stressful na trabaho, uupo siya at gagawa. Pero isang araw may narinig siya. Grabe, may oras ka pang gumawa niyan? Hindi ba dapat naghahanap ka ng mas useful na mga gawain? At doon pumapasok yung problema. Dahil maraming tao ang sumusukat ng value base lang sa pera o status. Kung hindi kumikita, walang silbi. Kung hindi impressive sa social media, walang halaga. Pero mali yun. Ang mga hobbies ay hindi lang entertainment. May psychological benefits ang pagkakaroon ng activity na nagbibigay ng sense of control. Sa totoong buhay, maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang problema sa trabaho. Hindi mo kontrolado ang mangyayari bukas. Pero kapag may hobby ka, may maliit kang mundo kung saan ikaw ang gumagawa ng mga rules. Ikaw ang pumipili. Ikaw ang nagde-decide. At dito nangyayari ang pinaka-interesting na bagay. Minsan ang hobby na tinatawanan ng iba ay siya palang dahilan kung bakit hindi sumuko ang isang tao. Hindi lahat ng ginagawa mo ay kailangan ipaliwanag sa mundo. May mga bagay na ginagawa mo dahil mahalaga ito sa iyo. Hindi dahil kailangan itong maintindihan ng lahat. Hindi lahat ng taong tahimik at nasa bahay lang ay tamad. Minsan sila lang ang mga taong marunong protektahan ang sariling energy. May isang babae, ang pangalan niya ay Marie. Sa mata ng mga kapitbahay niya, parang wala siyang ginagawa. Kapag weekend, makikita siya sa bahay. Naka-headset, naglalaro, nagbabasa, nanonood ng mga movies, o minsan nagluluto ng sarili niyang pagkain. At syempre dumating yung mga tanong. Hindi ka ba lalabas? Wala ka bang barkada? Para kang bata. Bakit nasa bahay ka lang palagi? At ang nakakainis kapag sinabi niyang, mas gusto ko lang kasing magpahinga.
ang sagot lagi sa kanya ay, excuse lang yan. Pero hindi nila alam, Lunes hanggang Biyernes, buong araw siya nakikipag-usap sa mga tao. Sa trabaho, kailangan niyang ngumiti, kailangan niyang makisama, kailangan niyang sumagot ng maayos kahit pagod na siya. Kailangan niyang maging professional. Kaya pagdating ng bahay, ang gusto niya lang ay katahimikan. Hindi dahil ayaw niya sa mundo, kundi dahil ubos na siya. Pero bakit nga ba kapag ang isang tao ay nagpapahinga sa paraang hindi natin naiintindihan, tinatawag agad natin siyang tamad? May malaking difference ang rest at avoidance. Ang taong tamad ay iniiwasan ang responsibilidad. Pero ang taong nagpapahinga ay bumabalik para harapin ulit ang responsibilidad. Maraming introvert ang kailangang magkaroon ng quiet time dahil mas mabilis silang ma-overstimulate. Ibig sabihin, napupuno sila sa sobrang ingay, interaction at pressure. Hindi ibig sabihin na mahina sila. Parang cellphone lang yan. May mga cellphone na kayang gamitin buong araw. At may mga cellphone naman na kailangan i-charge ng mas madalas. Pero parehong cellphone pa rin. Minsan yung taong tinatawag na walang ginagawa ay siya pala yung taong kinabukasan ay sobrang productive. Bakit? Dahil nagbigay siya ng oras para ayusin ang sarili niya. Kaya kung introvert ka, huwag kang makonsensya dahil kailangan mo ng alone time. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat na busy ka para maging valuable. May mga taong nagpapahinga para takasan ang buhay. Pero may mga tao namang nagpapahinga para kayanin ang buhay. Alamin mo kung alin ka doon. Minsan, ang taong mahilig sa mga fictional worlds ay hindi tumatakas sa realidad. Naghahanap lang siya ng lugar kung saan naiintindihan siya. Si Carlo, isang introvert. Since bata siya, mahilig na siya sa fantasy. Mahilig siya sa mga video games, mahilig siya sa anime, mahilig siya gumawa ng mga sariling characters. Pero habang tumatanda siya, mas lalo siyang nahihiyang sabihin ito. Bakit? Dahil lagi niyang naririnig yung, hindi ka na bata, anime pa rin, games pa rin, hindi ka ba nag-grow? Kaya unti-unti niyang tinago. Kapag may nagtatanong tungkol sa mga hobbies niya, iba ang sagot niya. Wala. Wala akong mga hobbies. Pero ang totoo, may isang buong mundo siyang tinatago. At dito may nakakagulat na tanong. Bakit ang ibang tao ay mas madaling tanggapin ang isang taong nanunood ng sports buong araw, pero hinuhusgahan ang isang taong nanunood ng cartoons? Ang imagination ay malaking bahagi ng pagiging tao. Kapag nanunood tayo ng mga stories, hindi lang tayo naghahanap ng entertainment. Nakakahanap tayo ng connection. May character na naiintindihan natin. May journey na nakikita natin. May lesson na tumatama sa buhay natin. Para sa ibang introvert, ang mga fictional stories ang naging kaibigan nila nung panahon na pakiramdam nila hindi sila naiintindihan. Isipin mo yung isang batang laging nasa gilid. Hindi siya napapansin, hindi siya popular, hindi siya marunong makipag-usap. Pero gabi-gabi, binubuksan niya ang isang mundo kung saan ang tahimik na karakter ay nagiging bayani. Kung saan ang ordinaryong tao ay nagiging espesyal. Kung saan may lugar para sa kanya. Baka hindi siya mahilig sa fantasy dahil ayaw niya sa realidad. Baka mahilig siya dito dahil doon niya natutunan kung paano harapin ang realidad. Hindi masama magkaroon ng mga hobbies na nagbibigay sa iyo ng comfort. Pero tandaan, ang hobby ay dapat maging pahinga mula sa buhay, hindi kapalit ng buhay. Mag-enjoy ka, pero huwag kalimutan ang mga responsibilities. Dahil ang tunay na maturity ay hindi pagtatapon ng mga bagay na mahal mo. Ang tunay na maturity ay ang kakayahang balansehin ang saya at obligasyon. Hindi lahat ng tao ay gustong maging pare-pareho at hindi lahat ng tahimik na mga tao ay nawawala sa direksyon. May isang lalaki, siya si Ramon. Hindi siya mahilig sa mga malalaking grupo. Hindi siya interesado sa pagpapakita ng mga achievements online. Hindi niya gusto yung lifestyle na kailangan laging may pinapatunayan. Hindi siya yung tipo na magsasabing, tignan niyo ako. Mas gusto niya yung, okay na ako. At para sa ibang tao, nakakainis yon. Dahil hindi nila maintindihan.
Bakit hindi ka naghahangad ng mas marami? Bakit parang wala kang gustong patunayan? May mga taong ang source ng motivation ay recognition. Gusto nilang makita, gusto nilang mapansin. At okay lang yon. Pero may mga tao rin na mas motivated sa internal satisfaction. Masaya sila kapag may natutunan sila. Masaya sila kapag gumaling sila. Masaya sila kapag nagawa nila ang gusto nila. Hindi lahat ng success kailangang maingay. Pero ito ang mahirap tanggapin. Minsan mas galit ang ibang tao sa taong kontento kaysa sa taong nahihirapan. Bakit? Dahil ang taong kontento ay parang salamin. Pinapakita niya sa atin na baka hindi natin kailangan habulin lahat ng hinahabol natin. At minsan, nakakainis yon. Kaya wag mong sukatin ang buhay mo gamit ang timeline ng ibang tao. May mga taong 25 pa lang successful na. At may mga tao namang 40 na nung nahanap niya ang tunay niyang sarili. May taong buong buhay tahimik lang pero masaya. Hindi pare-pareho ang journey. Ang pinakamaling akala tungkol sa mga introvert na isip bata ay iniisip ng mga tao na walang pagbabago dahil hindi nila nakikita ang pagbabago. Balikan natin si Marco, yung lalaki na mahilig pa rin sa mga games, yung taong may mga collections, yung taong tahimik lang. Lumipas ang ilang taon, may nangyari. Nagkaroon siya ng problema, natanggal siya sa trabaho, nagkaroon ng malaking pagsubok. At doon nakita ng mga tao ang hindi nila napansin dati. Si Marco pala yung unang tumutulong kapag may kailangan. Siya pala yung maaasahan. Siya pala yung marunong makinig. Siya pala yung kalmado kapag lahat nagpapanik na. Yung hobby niya na tinatawanan nila, hindi pala yun ang dahilan kung bakit hindi siya lumago. Ito pala yung dahilan kung bakit natutunan niyang maging patient. Yung pagiging tahimik niya, hindi pala kawalan ng confidence. Ito pala ang dahilan kung bakit mahusay siyang makinig. Madalas kasi hinuhusgahan natin ang growth base sa itsura. Kung paano manamit, kung gaano ka-social, kung gaano ka-visible. Pero ang totoong maturity ay hindi palaging nakikita. Minsan nasa paraan ito ng pag-handle ng mga problema, sa paraan ng pakikitungo sa mga tao, at sa paraan ng pagiging responsable. Ang inner child mo ay hindi kalaban ng adult version mo. Ito ang pinakamahalagang bagay. Maraming tao ang lumalaki na iniisip na kapag adult na ako, kailangan ko nang kalimutan yung batang ako. Kailangan kalimutan ang dating saya. Kailangan maging seryoso palagi. Kailangan alisin lahat ng bagay na mukhang childish. Pero hindi dapat ganon. Ang batang version mo, siya yung unang nagturo sa'yo kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Siya yung unang nangarap. Siya yung unang na-curious. Siya yung marunong mag-enjoy kahit walang dahilan. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng inner child. Ang problema ay kapag hinayaan mong siya lang ang mamuno. Pero kung ikaw ay isang adult na responsable at meron ka pa ring bagay na nagpapasaya sa'yo, hindi yun kahinaan. Yon ang balance. Kaya sa mga taong nagsasabi sa'yong grow up, hindi ka na bata. Pwede nating sabihin nag-grow na ako, pero hindi ibig sabihin na kailangan kong kalimutan kung ano ang mga nagpapasaya sa akin. Sa huli, baka ang mundo ang masyadong mabilis manghusga. Masyado nating iniisip na may isang paraan lang para maging mature. Pero ang maturity hindi nasusukat sa kung gaano ka kaseryoso. Nasusukat ito sa kung paano mo hinaharap ang buhay. Pwedeng mahilig ka sa mga games, pwedeng mahilig ka sa mga anime, pwedeng mahilig kang mag-collect, pwedeng mas gusto mo ang tahimik na gabi kaysa sa maingay na party, at pwede ka pa ring maging mabuting tao. Dahil ang pagiging adult ay hindi pagkawala ng inner child mo. Ang pagiging adult ay ang pag-aalaga sa batang yon habang pinapatakbo mo ang buhay mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano yung isang hobby na hindi mo binitawan kahit sabihin ng ibang tao na pambata lang yan? At bakit ito mahalaga sa iyo? Share mo naman sa amin yan. Baka hindi lang ikaw ang may ganyang kwento. Baka may ibang tao din na naghihintay lang na marinig na hindi pala sila nag-iisa. Shoutout sa mga nanood ng mahirap lokohin ang mga Sigma introvert. Shoutout kay The Idol. Sabi niya, good evening po everyone, at kay Sir AP. Magandang topic po uli.
Bilang isang introvert, nakaranas rin ako ng panluloko at abusive relationship. At first, akala ko ako yung may problema. Until sa isang pangyayari na tuluyang nagpabago sa way I perceive them. In the end, whenever I see those patterns of behavior, I personally distance myself, plus never be afraid to decline or to say no. Kung alam mong lolokohin at gagamitin ka lang nila para sa kanilang pansariling interes. Sabi naman ni Rebecca Ogata, good evening Sir AP, at sa lahat. Napaka-related ko dito sa latest video mo. Acceptance yung unang ginawa ko. Hindi naman ako nahirapan dahil nangyari na dati. Ibang tao nga lang. Kaya nung naulit muli, mabilis akong nakamove on. Salamat sa mga content mo. Malaking tulong para sa aming mga introvert. God bless sa lahat. At ayon naman kay Pax Tumulak. Thank you sir. True, agree ako. So I learned to be silent. Kaya natuto ako manahimik. Not because I have nothing to say, but because there are people who are more afraid of the truth than the dark. Ingat ka lagi sir. Thank you ulit. At shoutout din kay Julius Nazareno, Annalyn Granada, Marie Delight Worker, Maricor Pacanot, Gretchen Marie Kayanan, Ramlat, Renante Damgo, Gapus Rochelle, Kangaroo, Rexon Cavan Camatis, Kati, Gantla Adik, Joseph Joel Rivera, Kairoden Adi, Dennis Gotiza, Arkitakot, Rom Hyson, Jola Short Video, Itchy Imps, at kay Edita Miyamoto. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.